Sa bangkito tayo po'y panandaliang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, brother. Binji Durian, itaas po ang ating mga kamay minamahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras to, sa pangunat dalangin yung hinirang huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa aking pagdadala ng balang mensahe, malapinon ka, O Diyos, magbukas sa paunawa ng bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ibanghilong kaligtasan. Sa ganang akin, ikaw magagawa, ikaw malapong magbigay sa kinang karunungan at maglangis at sa iyong dakilang pangalan na kisinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paganlangan, lumaya sa aming kalangitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Una-una ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako'y bumabati din sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved viewers, sa lahat ng mga baguhan, bisita, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Grabing himalamin na mahal. No? Pagpapala yung ating pong narinig na patutuo ng ating pong kapatiran na hindi na siya makaalis, hindi na siya makatakas doon sa kanyang trabaho, hindi alam ng kanyang mga loved ones kung ano nang nangyari sa kanya. Hindi siya basta-basta makalabas dahil gwardyado. Pero sa ating pong narinig, minamahal, paulit-ulit lang po niyang binabanggit yung hallelujah, praise the Lord, habang siya po'y lumabas sa gate na napakaraming mga gwardya. Hindi po siya napansin, minamahal. Tinakpan po siya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So diyan po natin makita kung gaano ka-powerful ang salitang hallelujah. Amen. Mabasa natin yan sa Revelation chapter 19 verse 1. Ang hallelujah, minamahal, yan po ay pinakamataas na pagpupuri sa Diyos yan. No? Pag binanggit mo yung hallelujah, yan po yung binanggit ng mga anghel ng Diyos sa langit na nagpupuri sa Kanya. Araw at gabi. Hallelujah. No? So kung gusto mong magpuri sa Malapinon at wala kang alam na kanta, yung pagbanggit po ng hallelujah, pagpupuri na po yan. Amen. Kailan kuminsan mako-confuse tayo dahil ano ba yung hallelujah? Pagpupuri o rebuke? Di ba? Kasi ginagamit din yan sa rebuke eh. No? Hallelujah. Diba? Pero ang hallelujah sa Bible, pagpupuri po talaga yan. Ating pong basahin. Revelation chapter 19 verse 1. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis 19, ang talatay 1, ang sabi po rito, pagkatapos na mga bagay nito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig, ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Hallelujah! Kaligtasan at kalwalatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. So, hindi po rebuke ang hallelujah. No, hindi po ginagamit sa rebuke yan, minamahal. Bagamat
marami po na tayong naririnig na patutuo na binanggit nila yung haleluya, ay tumalisik yung demonyo. No? Kakagatin na sila ng aso, binanggit yung haleluya, biglang umatras yung aso. No? May kapatiran tayo sa Cagayan de Oro, isang radio announcer, alam mo naman ng aso, pag ikaw ay kinahol ng aso, magtulong-tulungan lahat ng aso. Amen. Di ba? Paglabas mo, halimbawa, nasa labas ka, gabi o madaling araw, pag kinahol ka ng aso, isang aso, susunod yung ibang aso. Magtulong-tulungan yan. So yung kapatiran natin, si Brother Nard, si Idio, madaling araw yata yun kasi pupunta pa siya sa trabaho. Siya yung mag-o-open ng radio station. So madaling araw yon, ng mga alas 4. Kasi siya yung pinakaunang announcer, siya yung mag-open. So, kinahol siya ng aso, minamahal. Maya-maya, nagdatingan na yung maraming aso. Yung ibang mga aso talaga yung mga may lahi. No? Mga lahing German Shepherd, talagang malalaking aso. At hindi lang kinahol, kinagat talaga siya. Sinakmal siya ng isang malaking aso. Sumigaw lang po siya ng aleluya. Pagkasigaw niya ng aleluya, sabay kinagat yung kanyang paa. Tapos pagsigaw niya ng aleluya, ng malakas na aleluya, biglang tumakbo yung aso. Umiyak. Parang nasaktan. So nagtakbuhan din yung ibang mga aso. Hindi na siya kinagat ng ibang aso. Tapos nagtaka siya. Pagtingin niya sa kanyang pantalon, may dugo. So bakit umiyak yung aso? Ako man ang nasugatan. Kasi talagang namanhid yung paa niya nung sinakmal eh. Lakas ng pagkakagat. Pagtingin niya, may dugo. Pagtaas na ng kanyang pantalon na maong, wala namang sugat. Pero may dugo. Pagtingin niya, may naiwan pala yung ngipin ng aso. Yung pala, tumakbo yung aso, natanggalan pala ng ngipin. So, ibig sabihin, so pagbanggit niya ng haleluya, siguro, ginawa ng malapinood yung kanyang paa, ginawang bakal. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Bakit tatanggal yung ngipin ng aso na iwan pa doon sa kanyang pantalon? So, lalo siyang, kasi alam mo naman ng radio announcer, kuminsan, tayo nga kuminsan pumapasok pa yung mga doubts. Totoo ba yan? Totoo ba yung himala na yan? Ganyan, no? Yung mga kagalingan ng sakit, common lang po sa atin yun. Pero yung mga ganyan, kinagat ng aso tapos tatanggal yung ngipin, di ba parang mag-iisip tayo, totoo ba yun? So nakarinig siya ng mga binabaril, hindi tatablan ng bala. So pumasok sa kanyang isip yung pagdududa, totoo ba yan? Nung siya nakaranas na mismo himala, siya na mismo yung nagpatuto at umiiyak na totoo talaga may himala. So, makapangyarihan yung haleluya. Amen. Ano bang ibig sabihin ng haleluya o aleluya? Sabi diyan, salvation, kaligtasan. Amen. No, yung mga kapatiran, nabangga na yung sasakyan, nahulog sa bangin yung sasakyan, sumigaw lang sila ng haleluya. Ilang seconds lang yan, pagbagsak doon sa mga bato-bato. Ay, kung walang proteksyon naman, patay ka talaga. Pero ang pakiramdam lang, parang dong lumutang lang yung pakiramdam nila yun, ha? Pero sa actual, hindi naman ganoon. Para dong dahan-dahan silang nilagay doon sa mga bato-bato. Tapos, lumabas sila, walang mga sugat. Pero, sira-sira yung jeep. Ibig sabihin, hindi dahan-dahan kasi sira-sira yung jeep. Pakiramdam lang nila yung parang dahan-dahan lang na hindi nila naramdaman na nauntog sila o whatever. So nandiyan yung pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Amen. So napakadali namang i-memorize yan eh. Yung haleluya. Sabi nga ng malapastor, kung
para hindi makapasok yung mga evil thoughts o anong mga isip na hindi maganda, minamahal, banggitin mo sa isip mo palagi, Hallelujah. Paulit-ulit. No? Kung magawa mo yan, spiritual ka na talaga. Kasi mahirap yung puro Hallelujah sa isip mo eh. Di ba? Siguro yung mga negative na isip, madaling pumasok. Oh, bakit kaya ganitong buhay ko? Nasa isip mo, di ba? Tumatakbo. Bakit kayo naglilingkod ako sa Malapinoon? Parang naghirap ako. Oh. Bakit kaya nung hindi pa ako naglingkod sa Diyos, kahit may sakit ako, kahit may bisyo ako, wala ako sa katotohanan, pero daming pera. Oh. Di mawalan ng ulam. Oh. Daming trabaho, daming customer, daming magpaayos ng sasakyan. Kung halimbawa may kaniko ka, o kung halimbawa naman ikaw ay nag-aayos ng mga refrigerator o aircon, talagang maraming tatawag sa iyo, maraming magpapaservice sa iyo. Bakit ngayon naglilingkod ako sa Malapinon? Pumapasok sa isip yun eh. Pumapasok sa isip yun. So sabi ng mga pastor, para hindi papasok yan, mag-aliluya ka lang. Salvation. Ang ibig sabihin, salvation, glory, honor, power, unto the Lord our God. Pagbanggitin mo yung Hallelujah, ibig sabihin, walang kapangyarihan si Satanas laban sa iyo. Walang kapangyarihan si Satanas na papahirapan ka. Amen. Pero kung entertainin mo yung mga negative thoughts, ay talagang ma-overcome ng kaaway. No? Kailan kuminsan minamahal, nasa atin din yung problema kung bakit tayo naghirap habang naglilingkod sa Diyos. Dahil hindi naman binabawal natin. Kasi parang i-inject ng demonyo para maghirap ka. No? Halimbawa, taxi driver ka. Tapos, mainit ka naglilingkod habang paikot-ikot ka sa Metro Manila, tapos may papara sa'yo, sumobra yung advance ng isip mo, ay hindi ko pasakayin yan, baka magnanakaw yan. No? Ay hindi ko pasakayin yan, yung babae at lalaki, baka kabit niya yung kasama niya. Paano yung ganun? Wala ka talaga pasahero, paikot-ikot. Mabuti. Ay, ito pasakay ko, kapatiran yan. Pasakayin mo. Sa isang araw, isa lang ang pasahero mo. Ay, hindi ko pasakayin yan, baka saan galing yung ipapamasahe sa akin, baka kopit yan. Wala talaga. Yung bilang taxi driver ka, ang tungkulin mo ay magpasakay ng pasahero. Amen. Kahit sino yan. Pasakayin mo. Yun yung trabaho mo. Yun ang servisyo mo. So, sumakay siya. So, magbigay siya ng pamasahe. Everybody say, praise the Lord. Paano, Brad, kung hold upper yung nakasakay sa akin, nandiyan naman ang protection ng Malapinoon. Alam, mag-advance ka, ay, hindi ko pasakayin, hold upper yan. Lahat na pasahero papara sa'yo, parang hold upper na sa tingin mo. Talaga namang mawala ka sa... Mawalan ka. Siyempre, bakit mahal na Panginoon? Dati dami akong pasahero, ngayon wala na. Wala, namimili ka na ng pasahero eh. Amen. Palakpakan natin ito mahal na Panginoon, minamahal. O halimbawa, meron kang restaurant o kainan. Tapos, dahil born again ka na, lahat nila nagkapatiran, ilibre mo. Logi ka pa sa kapital mo dyan. Librehin mo na lang ng sabaw. Pwede yun, damihan mo ng sabaw. Kasi hindi naman libre yung binili mong gulay at yung karne na binili mo at niluto mo. Amen. Amen. So marami naman paraan kung halimbawa kapatiran so i-unlerize mo siya. Huwag mo naman yung libre. Kasi balik-balikan ka talaga niyan.
hanggang mapurdoy ka at bumagsak yung negosyo mo. So, talagang, siyempre, libre. Saan pa ako bibili kung ano? Pero kami, iba kami. Pag once nakakain kami sa isang restaurant ng kapatiran, tapos nilibre kami, hindi na kami babalik. Pero kung pinapabayad kami, babalik kami para makakatulong sa kapatiran. Amen. Mahirap naman yung ganon, minamahal, no? So, sabi ko nga, maraming paraan na kasi kapatiran, pwede mong bigyan ng pabor. Halimbawa, librehin mo ng sabaw, damihan mo ng konti, huwag ka namang malugi ka. O i-unli rice mo siya. Diba? Uso kasi kayo ng unli rice. So, ganun lang po minamahal. Kasi mahirap na eh. Maabuso tayo. No? Kahit kunti lang ang kita. Basta may kita. Anuhin mo naman yung malaking kita mo, hindi ka naman balikan ng customer mo. So, ganun ang paglilingkod sa mga Panginoon. No? Talagang balanse. Amen. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, ikaw ay professor o instructor. Dahil baka ikaw ay born again, lahat na ng mga estudyante mo, papasahin mo na lang kahit wala namang exam. Hindi mo nakikita sa Zoom o sa Google Meet nyo. Papasa mo na dahil born again ka. Mabait ka. Kawawa naman yung pinapasa mo pag graduate ng engineer yan. Kahit by kubo, hindi marunong gumawa yun ng plano. Walang alam. So, kailangan, kasi hindi tulog yung ginawa mo eh. Lalo mo siyang pinabagsak. Paano kung magtrabaho na siya? Gagawa siya ng tulay, walang alam. Binigyan mo ng grado, pinasa mo, na hindi naman dapat pumasa. So, kuminsan nagtatanong yung beloved daughter ko sa akin yan, minamahal. So, sabi ko, istriktuhan mo. Para makakatulong ka sa estudyante. Dahil mga estudyante, pag tamad, tapos sakyan mo yung katamaran, talagang lalong tatamad yan. Amen. Lalo na ngayon, naka-online sila. Puro copy-paste lang ang alam niya sa utak niyan. Puro lang yung calculator. Hindi na yan marunong mag-solve ng 1 plus 1 na isulat. 1 plus 1. 1 plus 1. Ay, 2. Pero kami doon, hindi. Kami nag-aaral noon. Bawal ang calculator. Talagang sulat mo. Tapos may isusulat sa blackboard. Kopyahin mo talaga yan. Kaming lahat talaga, hindi kami papalabasin. Pagtingin sa notebook namin, hindi namin kinopya yung nasa blackboard. Kopyahin talaga namin yan. Yung iba, labas na yung iba. Ikaw mahina ka sa sulat, talagang hindi ka palabasin ng teacher mo kung hindi mo maubos o kopyahin yung nasa blackboard. Yun po yung training po yun. Amen. Para maalis yung katamaran natin. Ganon din sa paglilingkod. Gumaling na yung sakit natin, nagbago na yung ating buhay, minamahal, pero yung katamaran natin nandyan pa rin. Mamaya na ako dadalaw dahil ang haba ng puri kasi tamad magpuri. Ngayon, pag nangangailangan ka sa mahal na Panginoon, paano yon? Pag i-delayed ng mahal na Panginoon yung kanyang response sa iyong hinihingi, talagang tamad ka rin mag-antay. Di ba? So, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, parang sundalo. Amen. Kailangan alerto tayo palagi. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, ang Alleluia, minamahal, ito po'y mataas na pagpupuri. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven. People nga yung tinutukoy dyan, hindi sinabing angel. No? People. So, may mga tao sa langit. Nandun yung mga nauna sa atin, kinuha na ng mahal na Panginoon. Yung mga propeta, yung unang mga Kristiyano, yung mga kapatiran natin na nandun na sa langit. Sa kapanahonan ni John the Beloved, may naman na sumulat sa Book of Revelation, nakita niya yon sa pamagitan ng kanyang vision. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia. Ang ibig sabihin,
salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Everybody say, praise the Lord. So, ugaliin po natin yan. No? Ugaliin natin, banggitin ang katagang Hallelujah. Hindi ka na masisiro. Nagpupuri ka na sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No? Ini-imagine ko yun eh. No? Kung gaano kalayo yung pinanggalingan niya hanggang makalabas siya sa gate. Tapos, hallelujah, siya ng hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Oh, diba? Nagagamit ko rin yung hallelujah, praise the Lord nung ako nag-aral. Nasave ako April 21. Nabaptize, dumalo ako April 21, 1991. Nabaptize ako April 23, after 3 days yun eh. Tapos, nung nalihans ako ng mga 25 siguro yon, 26, yung nakita ko yung parang kidlat na tumawa sa akin at umikot sa katawan ko. Tapos, yun ang first time na nabanggit ko yung hallelujah na hindi ko sinasadya. Bigla lang bumuka yung bibig ko na hindi ko mapigilan. Tapos, yung dila, parang gumagalaw na lakas yung hallelujah. Tapos, mayroon pa akong binanggit na hindi ko na ma-recall. Hindi ko na maalaala, pero words yun na hindi ko maintindihan. Tumba ko. Pero yung pagbanggit ko ng hallelujah talaga, bilis na hindi, kahit gayahin ko ngayon, hindi ko magaya. Kasi dila ang gumagalaw nun, parang ganun. Tapos, pero banggit ko talaga yung hallelujah. Tapos nakabuka yung bibig ko. Doon ko mapatunayan na ang hallelujah, talagang heavenly language. No? Hallelujah. Hallelujah pa rin sa Tagalog. Hallelujah pa rin sa English. Hallelujah pa rin sa Bisaya. Ilocano, hallelujah pa rin? Hallelujah rin. Oh. Napunta kami sa Africa, hallelujah rin. Kahit nagsalita sila ng salita nilang yung native na salita nila, nababanggit nila yung hallelujah. Oh. Kahit sa Chinese, puro hallelujah kasi heavenly language, heaven's language ang hallelujah. Binanggit ng mga tao sa langit ang hallelujah. So gano'n ka-importante ang hallelujah, minamahal. Nung pumasok kami sa kampo ng Abu Sayyaf, habang sumasigaw kami ng hallelujah, hindi puputok yung baril ng mga Abu Sayyaf na tinututok kay mga pastor. So ang tawag ng mga Abu Sayyaf sa amin, "Oh mga hallelujah, magpuri na kayo dahil mga matay na tayo." O hindi naman sila nag-alaw akbar. Binubumban na sila, kinakanyo na sila doon sa tinataguan nila. Anong sabi ng mga Abu Sayyaf? Magpuri na kayo mga hallelujah. Kasi pag hindi kayo magpuri, patay tayo lahat. Oo. Nandoon ang mga pastor sa ilalim ng kubo. Nandoon ang mga kasama kong prayer warrior. Yung ibang prayer warrior kumuha ng tubig. Nakita pala ng tura-tura. Nakita ng helicopter. Nakita ng tura-tura. Doon sila pumunta sa kubo. O nag-dive yung tura-tura. Binagsakan sila ng bomba. Ang mahal na pastor, sumigaw lang sila, hallelujah. Di papalapit na yung bomba. Bakit biglang tumalsik palayo, doon pumutok sa malayo yung bomba? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Kung kanta pa yung hallelujah, minamahal, kasi pagpupuri yan eh. Kung kanta pa yan, wala pa sigurong kanta na na-discovery na pwedeng ipalit sa hallelujah. Kasi mula noon pa yan hanggang ngayon ay ginagamit natin ang hallelujah para purihin ang ating Diyos na buhay. At sabi ng Bible, minamahal, sa Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa mga anak ng Diyos. Ating pong basahin. 54:17. Dito po sa aklat ng Isaias 54, ang talata po ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay yung hatulan. Ito ang mana ng malingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
almas, no weapon that is formed against thee shall prosper. O, yung almas. Napatunayan na rin natin yan. Marami po nagpatutuo. Hanggang ngayon, minamahal, pabalik-balik po nating pinapatutuo yung mga kapatiran, binaril ng mga hold-upper, si Melchor Harina, shotgun ang ginamit. Oh. Pinuntahan pa ng doktor ng NBI sa Cagayan de Oro. Sinuri. Inexrehan. O anong sabi ng doktor ng NBI? Brad, pahingi naman ng anting-anting. Bakit siya nanghingi ng anting-anting? Dahil sabi nung NBI, doktor ng NBI, imposible sa 12 na boletas. Kasi 12 gauge yung shotgun. Isang bala, 12 ang boleta noon, laman. Imposible kahit isa lang, wala talagang tumagos. Sa kanilang pagsusuri, hindi daplis, kahit dito tutok, talagang wasak yung dibdib mo. Sentro talaga. Sentro ang pagkatama. Patunay na sentro, yung tuhod niya, tumama sa, yung pagputok ng gano'n, natalsik siya, yung noon niya, tumama sa tuhod niya. Ibig sabihin, gumanon yung kanyang katawan sa impact. Natapon siya ng mga 1 metro. Tumba siya. Una niyang tiningnan yung likod niya, baka butas na. Wala naman. Pagtingin niya dito, sunog yung t-shirt niya. Nakaikot yan. Sunog. Yung malapit na tangke ng tubig, natamaan ng talsik na buleta, nabutas. Yung sa malayo, mayroong bumili na, isang tao bumili sa tindahan, natamaan dito sa braso, nasugatan. Pero siya minamahal na sentrong, binastro kasi yan siya ng yung pinakadulo ng shotgun. So pag ganon, nakalabit, hindi tumalab yung bala ng shotgun. O, tama yung sinabi ng Bible. No weapon that is formed against thee shall prosper. Yang pangalawa. And every tongue, bawat dila na magsasalita laban sa iyo, sila yung mapapahamak. Amen. Ibig sabihin, babalik sa kanila yung sinasabi nila. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No? May mga lumalapit sa akin, minamahal. Nagpapakounsel. Nahirapan na sila sa pagiging Krisyano nila. Sabi, Brad, paano yung Hindi pa ako partiker, Brad. Bakit? Kasi nag-aayos sila ng sasakyan. Galing daw sa gobyerno, yung driver ng mayor o yung sasakyan na service ng munisipyo o city hall, pinapaayos sa kanila. Siyempre bilang Krisyano, pagtingin, wala namang sira kasi mayroon silang pupuntahan. So, pina-general check-up muna. Tapos pagtingin, walang sira. So, magkano lang yung sisingilin? O magkano wala namang sira. Okay lang. Magandang kondisyon. Magkano ang ibabayad ko sa'yo? Kahit 300 lang. Gawin mo naman ng 3,000. Dagdagan yung zero. 300. Dagdagan ng isang zero. Magkano na? Dagdagan ng isang zero. Magkano na? Ha? 300. Dagdagan ng isang zero. 3,000. Dagdagan pa ng isang zero. Ang layo pala, no? Isang zero rin idagdag. Laki ng talon. 300. Dagdagan ng isang zero. 3,000. Pag dagdagan mo ng isang zero, 30,000. So, isang zero lang dinagdag. 300. Dinagdagan ng isang zero. 3,000. Hati tayo, Brad. So, ibig sabihin, yung resibo ba yun? Parang kuwan lang yung papel. Oh. Basta may pirma doon ng mekaniko. 3,000. Dagdagan lang ng isang zero. Perma. Pak.
Hati tayo. Sabi ng kapatiran, hindi kaya ako partiker doon, Brad? Kung talagang iniisip mo na partiker ka, hindi mo pirmahan, di ba? Amen. Pinirmahan doon niya. Hindi naman siya hinatian. So, lugi pa rin siya, di ba? So, may mga ganun, mga ganung lakaran. Kung minsan, halimbawa, walang sira. Sabihin mo, sira yan kasi bibili kami ng bago. Pirmahan mo lang to, sira kasi bibili kami ng bago, tapos lagyan natin ng bago, tanggalin na natin yan. O di, ipatanggal niya, di tanggalin mo. Gusto siya ng brand new, di lagyan mo ng brand new. Ano ang kasalanan mo doon? Amen? Alam mo kung dentist ka, may lalapit sa'yo, ipatanggal lahat ng ngipin niya, papalitan niya ng pustiso, di tanggalin mo lahat. Gusto niya magpustiso eh. Yan ang gusto niya eh. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, halimbawa sabihin niya na gawin niyang ginto lahat yung ngipin niya eh. Kung mayroon ka namang pangpalit na ginto, di gawin mong ginto yan. Itrabaho mo naman yan. Hindi ka naman maging patiker doon. Sinunod mo lang yung gusto niya dahil trabaho mo yun. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. No? Halimbawa, aircon. After 1 year, kahit hindi pa sira, papalitan, patanggalin, tapos pipirma ka na tanggalin na yan kasi papalitan ng brand new. Kasi may budget naman yan sila. Iyon ang utos ng manager. Di, tanggalin mo para palitan. Kahit nga tayo, Krisyano, di ba? May mga Krisyano na yearly nagpapalit ng cellphone. Hindi naman sira. Kasi may bagong lumabas. iPhone 10. Pagka sunod na taon, iPhone 11. Ayoko ng cellphone ko. Gusto ko na yung iPhone 11. Lumabas iPhone 12. iPhone 12 na naman. Ipareho lang man ang function. Tawag lang at saka text. Sabagay, mayroong mga, may mga, pero, kung na yun, ang tawag nun is, lust of the flesh, no? Luho na ng laman yun, no? Pero, halimbawa, pupunta ka doon sa bilhan ng iPhone. Pabilingan dito. Di ba bago ka lang bumili? Alam mo, sabihin ng tindera. Di ba bago lang yung cellphone mo? Matuwa pa yung tindera eh. Palitan ko na kasi mayroon palang bago. Sige. Ito sir, mas maganda sir. Sasabihin pa ng tindera sa'yo yun eh. Bakit kakabibili mo lang sir? 6 months ago. Kasi may bago pa lang. Ito sir. Bago. Lumabas sir. Anong kaibahan? Iba-iba to sir. Mas maganda to sir. Ganunin ka pa ng tindera eh. Ito pala. Kung pwede sir, binta mo na yan. Ito mas maganda sir. Para magkaroon siya ng binta. Amen. Hindi naman niya sabihin ng tindera, sir, kapagalitan ka ng magulang mo, sir. Kasalanan yan, sir. Bakit palitan mo yan? Hindi pa naman sira yan, sir. Hindi mo trabaho yun. Bilang tindera, ang trabaho mo is inganyuhin mo yung mga customer na bibili sa'yo. Amen. Ang iba pa nga, mag-dive pa ng presyo yan eh. Pagka bago lang yung tindahan mo, magsorbe ka muna sa mga kapit-bahay na tindahan. Bibili ka ng asukal doon, magkanong kilo? Ikaw bili ka doon. Doon sa ibang tindahan, bili ka. Bili ka nga ng noodles doon, magkanong noodles doon, tapos ilista mo. Lista mo, ganito palang presyo nila, tag 45 pala ang kilo nila ng asukal na brown, ha? Okay, gawin ko sa akin 44. Para dito na sa akin bibili yung mga customer, 44. O kung ayaw mo malugi, 44.99. Maingganyo ka doon. Kanong kilo? 45. Doon ako sa kabila. 44.99 doon. 1 centavo lang binaba. Pero malaking bagay yun. Nakakaingganyo na yun. Teknik po yan, minamahal. Amen. Ang teknik yan. Down mo muna yung sayo. Magpalugi ka muna ng ilang buwan. Pag makuha mo na yung lahat ng mga customer, dahan-dahanin mo nang itaas.
ikaw na ngayon ang tumaas. Ganun lang yan. Ganun lang yung servisyo natin. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, lahat nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pero ang hinahanap ng ating Diyos na buhay, yung pagpupuri na galing sa puso. Yun ang gagawin natin. So, kakaiba tayo. Bakit hindi kumikilos yung himala doon sa iba? Dahil ang pagpupuri lang sa bibig lang, sa nguso lang, hindi sa puso. Oo. Tayo, sa puso, naabot natin ang puso ng mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, sabi dyan, minimal, this is the heritage. Ano bang heritage? Mana. O, imagine, mana. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Ang kanilang katuwiran ay sa akin. No? Hindi yung ating katuwiran. Katuwiran ng Diyos. Hindi righteousness natin. Ha? Kasi pag righteousness ng tao, sasabihin, over ka naman. Sa tao yun Ang tao, sasabihin niya sa'yo, over-righteous ka. Pero sa malapi noon, kulang pa yung righteousness mo. Sa tao, akala mo, lumampas ka na. Lampas na. No? Parang yung nagtutunaw ng ginto. Sinunog niya yung ginto, sinunog, tapos inalis niya. Pag titigas na yung ginto, titingnan niya. Sunugin uli. Alis. Sunog uli. Sabi ng kanyang kasama, parang okay na yan Kumikinang na yung ginto. Sunog uli. Para hindi na siya magtanong, sinabihan na niya, ano bang palatandaan na okay na? Pure na yung ginto. O sabi nung nagtutunaw, pagtingnan ko yung ginto, pag titigas na siya, pagtingnan ko na nagre-reflect na yung mukha ko sa ginto, ibig sabihin, pure na yung ginto. Amen. Ganun sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung minsan, pagdating ng pagsubok, para kang sinusunog sa apoy. Tinutunaw talaga, hindi lang sunog, tunaw. Tapos, siyempre, mainit. Pag ikaw ay nasa pagsubok, talagang matunaw ka. Tapos, alisin ka sa apoy. Ibalik ulit. Di ba kung minsan mag-question tayo sa mahal na Panginoon, Lord, tama na Lord. Tama na. Ano pa ang kulang, mahal na Panginoon? Ano pa ang kulang? Nasunod ko na lahat. Wala na akong absent. Nagbibigay na ako ng tithes and offering. Namuhay na ako ng may kabanalan. Nagpupuri ako sa bahay. Ano pa? Sabihin ng mahal na Panginoon, kulang pa anak. Idaan pa kita ng pagsubok pa. Magtatagal pa pagsubok. Bakit? Mainitin pang ulo mo Pagdating ng panahon, magre-reflect na ako sa'yo na hindi ka na mainitin ng ulo, marunong ka na magpapasensya, ayan, hinto na yung pagsubok. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit may pagsubok pa? Mahal na Panginoon. Tamad ka Pag mawala na yung katamaran mo, alisin ko ng pagsubok sa'yo. Diba? Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Shall be added unto you. So ano po yung gagawin ng Kristiyano? May sinasabi dito, minamahal. Prayer. Ano yung prayer? Prayer enables a Christian to receive God's promises as well as spiritual direction and power. God promises to answer his prayers, supply his needs, deliver him from temptation, and work all things for his good. Matthew 7:7, at ipong basahin. 7:7 ng Matthew. Dito sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kabanata 7, ang talata po ay 7. Ganito po nasusulat.
Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Oh. Bakit ka bibigyan kung hindi ka naman humihingi? Amen. Nung nag-aral ako sa Benguet State University, nung dumating sa akin yung pagsubok na wala pa ako sa Jesus Miracle Crusade noon, gusto ko nang umalis sa pagka-working student dahil mayroon ako mga major subjects. Mayroon kami mga research. So hindi ko magampanan yon yung trabaho ko sa pagiging working student. So nag-apply ako ng study now, pay later plan. Na-approve ako. So nung pinaalam ko sa aking amo, Ma'am, na-approve ako sa study now, pay later plan. Ay, ibig sabihin, ayaw mo na sa amin? Saan ka ngayon titira? May scholarship ka na pala. Kasi mayroon akong natatanggap na 30,000. Dormitory na po. Dormitory po, ma'am. Kasi may mga major subjects na ako. Nahihiya na ako na wala na akong parang yung oras ko, naubos ko lang sa research, ganyan. So, wala na siyang magawa. Sige. Doon ka sa dormitory. Pero, hindi ka namin pababayaan dyan. Magbibigay pa rin kami sa iyo ng 1 sack rice a month. Grabe yun, no? Bibigyan ako ng 1 sack rice a month, per month. Pero dumating talaga kami naman yung talagang salat na ako. Yung mga kaibigan kong mga igorot, yun ang mga close friend ko, yung mga igorot. Mga taga Benguet, taga Mountain Province. Kung minsan mag-contribute sila magluto sila ng ulam. Tapos magsaing sila ng malaking kaldero. Tapos mag-invite sila. Kasi ako ay friend nila. So, Quarteros, dito, kain ka. Pagtingin ko, ganda yung kanilang pinikpikan. Alam niyo yung pinikpikan? Yung manok na pinapalo-palo nila hanggang mamatay. Tinatanggalan mo na tapos palo-paloin yung ulo, buong katawan, bugbugin hanggang iitim yung katawan hanggang mamatay. Kasi yung dugo, hindi nila kukunin yung talagang lalamog yung katawan, maging violet na. Tapos i-slice nilang marami, lalaki ng i-slice, tapos hulog doon sa malaking kaldero, lagyan ng sayote na halos. Yung sayote, isang hiwa lang ng gano'n. Sa daming sayote doon. Tapos yung talagang nagmamantika yung sabaw. Sabi ko, busog ako nito. Hindi ko naman alam na pag magyaya pala sila, isang yaya lang. Quarteros, kain tayo. Ako naman nahiya. Sige. Pag ulitin, pupuntan ako. Hindi na inulit. Paikot-ikot ako doon. Kukuha na sana ako ng plato pag ulitin. Hindi na inulit. Kasi kain sila, tawa-tawa sila. Kain sila, hindi na talaga inulit. Kuha ka. Wala na talaga. Isang yaya lang. Hindi katulad sa amin. Si Benji, alam naman ni Benji yan. Hahataking ka talaga paulit-ulit, diba, Jay? Kain tayo. Kahit isang plato lang yung kanin, kain tayo. Maya-maya, kain tayo. Maya-maya sige, gutom kasi ako. Ay, teka, magbayo muna tayo. Pero parang ugali yung parang ugali na yung magyaya, pero wala pa yung kakainin. Pero paulit-ulit yun, lalo kung piyesta. Talaga, hahataking ka talaga. Pag akyat mo sa bahay nung hinatak mo, hataking ka ng kabilang bahay. Hindi ka pa nakakain doon, hatakin ka na naman sa kabila. Dito ka na naman sa amin. Kasi ang kanilang tradisyon, pag wala kang bisita, masama ang ugali mo. So, paramihan ng bisita, paramihan ng kakain. Para ibig sabihin, magandang ugali mo. Kasi pag walang pumupunta sa bahay mo, pag nagpesta ka, ibig sabihin, masama ugali mo, hindi pumupunta ang tao dyan. So, hatak-hatakan yan. Doon, isang yayaan lang, hindi na ako inulit. Hindi na inulit. Nagtanong-tanong ako. Nagutom talaga ako noon. Ayoko namang lumusob na
hindi ulitin. Sabi ko, pag kayo bang nagyaya, pag halimbawa may mga okasyon, ba't hindi niyo inuulit? Ay, hindi namin inuulit kasi baka hindi nagustuhan yung aming luto. Ganon pala yun. Baka hindi nagustuhan o nadirihan sa amin kasi iba yung luto namin, mga igorot, ganon. Ay, ganon ba yun? Isang yayaan lang talaga. So, sa sunod, ayun na yung tinandaan ko. Pag kain na ako kagad. Amen. Parang kaligtasan din yun, di ba? Now is the day of salvation. Now is the accepted time. No? Huwag mo nang, bukas na lang ako. Bukas na lang ako maglingkod sa Diyos. Ha? Postpone mo. Baka hindi ka nayayain. Impirno ka. So pag ikaw ay tinawag ng malapi nun, lapit ka na kaagad. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Baka naman yung pagtawag sa'yo tapos magpadili-delay ka, yung upuan na para sa'yo, naupuan na lang iba. Tapos sabi mo, di ba tinawag mo ako kanina? Ay, wala na, naunahan ka na. Oh, pag tinawag ka, lalo na sa malapi nun, huwag mo nang i-delay. Pag mayroon kang nalaman na katuruan, sundin mo na kagad para malaman mo kung may pagpapala nga. Sinabi ng Biblia, ang pagiging prayerful, mapanalanginin. Prayer enables a Christian to receive God's promises as well as spiritual direction and power. So, tumuktok ka para ikaw ay bubuksan. Amen. So, ang pagbabasa natin ng Bible, sabi dito, minamahal, to know truth, perform God's will, and overcome temptation, a Christian must read, study, meditate, and learn God's Word. Oh, Psalms 119 verse 11. Malapit na po tayong matapos, binamahal. Dito po sa aklat ng mga awit, 119, ang talata po'y 11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. 16. Sa 16, ako'y mag-aaliw sa iyong mga paltuntunan, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. 105. Sa 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, kailangan talaga magbasa tayo ng Bible. Hindi ko marunong magbasa, brad eh. O di makinig. Amen? Makinig sa preaching. Oh. Ako, nagpasalamat ako sa mahal na Panginoon, minamahal. Dito po sa ating gawain, inoobserbahan ko. Kasi may mga dumarating sa akin na mga tanong. Doon daw sa kanila, hindi ko naman babanggitin kung saan yon, pero nandito sa Pilipinas lang. Mapaluzon, Mapabisay, Mindanao, hindi ko na lang banggitin. Doon daw sa kanila, wala daw ibang ginagawa yung mga choir pa naman daw, kundi nandun sa tindahan. Siguro, bili ng juice, bili ng pagkain, tapos maya-maya, uupo, hindi magtatagal, nandun na naman sa CR. Siguro, hindi natunawan. Tapos pagkatapos sa CR, punta na naman sa tindahan. So sabi nung nagtanong sa akin, Brad, nagpupuri pa sila sa Diyos? Nakikita ko hindi sila nakakonsentrate eh. Sabi ko, huwag mo na nung tingnan sis kasi hindi ka na rin nagpupuri sa Diyos. Kasi nagmamaritis ka na. Sinubabaybayan mo na sila. Pareho na kayong dalawa. Ay, ganun ba, Brad? Ay, ganun. Oh. Kung ayaw nilang maging sincero, sila naman ang itatapon sa impyerno, hindi naman ikaw. Everybody say, praise the Lord. O ba't ka titingin sa kapwa mo? Pumunta ka dito para magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ang iba ayaw, kahit saan pupunta-punta, sa kanila ding pananagutan nila sa mahal na Panginoon yon. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan ang pagbabasa ng Bible, minamahal. And then,
yung ating pagtatapat sa pagbibigay. Nabanggit po ng ating mga kapatid sa kanilang pagtatapat sa pagbibigay. Dati, sila ay nangungupahan. Ngayon, sila na po ang nagpapaupa ng mga bahay. Pangako ng Malapino yan. Amen. At yung ating pag-ayuno at pamumuhay na may kabanalan. No? So, sabi dito, minamahal, Christian must worship in spirit, yung ating pagpupuri sa Malapinon, and in truth. Fasting does not earn favors from God, nor it is meant to punish the body. Hindi po ito parusahan ng katawan natin. Rather, it helps a person to discipline self, focus on priorities, and draw closer to the spiritual realm. Yung pala yun. Pag ikaw ay nagpa-fasting, maramdaman mo, napakalapit mo sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. No? Tapos, habang ikaw pala ay nagugutom, inistadihan ng mga expert yan. Isang Japanese doctor na discover niya na ang tao pala pag nakaramdam ng gutom, pag hindi siya kakain, kakainin niya ang kanyang sarili. No? Kakainin niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang explanation niya, yung mga dead cells, yung mga cancer cells o anong mga cells ng katawan natin na hindi na ginagamit ng ating katawan, yun yung kakainin niya. Tapos kakainin niya yung mga fats, yung extra fats. Yan ang dahilan pag hindi ka kumakain, ikaw ay papayat. Amen. Kasi kakainin yung mga fats. Habang may fats pa yung katawan mo, mabubuhay ka pa. Dahil yun ang kakainin ng iyong katawan pag hindi ka kumakain. So yun palang dahilan na pag ikaw ay nag-fasting, ang karamdaman mo ay gagaling. Everybody say, praise the Lord. Hindi ibig sabihin na pag mag-fasting ka, ikaw ay magka-ulcer. Ano ba yung ulcer? Mayroong sugat-sugat sa bituka mo. No? Pag nag-fasting ka, yung sugat-sugat sa bituka mo ay gagaling. Siyempre, walang pumapasok na pagkain para ma-infected siya. No. So, inom ka ng tubig, so magkaroon siya ng cleansing, mawala yung ulcer mo. Hindi totoo yung pag hindi ka kakain, magka-ulcer ka. Kundi, pag hindi ka kakain, ang ulcer mo ay gagaling. O, yun yung paliwanag ng doktor. Yun naman ang naramdaman ng ating paglilingkod. Pag, Brad, may ulcer ako, fasting ka ng 3 days. Brad, may ulcer ako, fasting ka ng 3 days. Oh, magaling yung ulcer mo. Brad, hindi ako makatulog, mag-overnight ka. Hindi nga makatulog, mag-overnight pa. Oh, pag overnight, hindi pa tapos ang overnight, humihilik na. Amen. Gumaling na yung kanyang, ano bang sakit yung hindi makatulog? Insomnia. No? So, ganun. Ang spiritual law ay kakaiba sa natural law. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, basahin po natin ating Bible. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. No? Para hindi ka magkakasala laban sa Diyos, dapat ang salita ng Diyos ay nakatago, hid in mine heart. No? Yun yung nakatago sa ating pong mga puso. Pag nandyan yung mga tukso, nandyan yung mga gawa ng demonyo, minamahal, kaya nating labanan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Nung tinukso ang ating mahal na Panginoon, sinagot ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kinukot ng mahal na Panginoon, nasa Old Testament yun. Oh. Sabi ni Satanas, kung totoo kang anak ng Diyos, yung bato, gawin mong tinapay. Oh, anong sabi ng Malapit noon? Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos. Nasa Old Testament yun. Kinote niya. Binirsikulahan ni si Satanas. Tapos nagbirsikulo din si Satanas. Kung totoo kang anak ng Diyos, tumalon ka. Kasi nakasulat, mayroong anghel na sasalo sa'yo. O anong sabi ng Malapit noon? Nakasulat din. Huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Amen. So, mas maganda talaga ang Krisyano na
mayroon talagang salita ng Diyos na kanyang palaging nasa puso niya. Sabi nga kanina, minamahal, ang Alleluia, kahit sa isip mo lang, kahit hindi mo na nabanggitin, palagi mong iniisip, paulit-ulit, Alleluia, Alleluia na sa isip mo. Grabing blessings, ibubuhos, proteksyon ng Malapinoon na ibibigay sa iyo araw-araw. Ibig sabihin, pagising mo, Hallelujah. Nagpuri ka na sa mahal na Panginoon. Lalo na kung magpuri ka pa sa Diyos, mayroon kang mga alam na kanta. Pero kung wala kang alam na kanta, ang pagbanggit ng Alleluia, paulit-ulit ay pagpupuri na sa mahal na Panginoon niya. Bubuka ang kalangitan para sa iyo sa araw na yan. So kung araw-araw mo na binabanggit ang Alleluia, araw-araw ka rin na nakatutok ang kalangitan sa iyo. Araw-araw din na bukas ang langit sa mga pagpapala para sa iyo, minamahal. Hallelujah. At ipukita sa ating makamay. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko. Naghihintay sa pagbalik mo. Ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Hindi mo ba alam na mahal kita? Hallelujah! At di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka. Hallelujah, praise the Lord. Sa tuwing magkakapiling ka. Hallelujah! Hallelujah! Ang luha mo ay papahirin ko. Hallelujah! Ang lungkot mo ay papawin ko. Ang basahin mo ay kukunin ko. At ang ligayang nangis ay ibibigay ko. Praise the Lord. Hallelujah! Halika, lumapit ka, anak ko'y nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka. At sa tuwing
piling ka. Oh, halika, lumapit ka. Ang ako'y nawalan, mga kasalanan ko nilibot ko na. Sabitan ko, lumayakap ka, at sa tuwing na magkapiling ka. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Sa tuwing na, hallelujah, ay magkapiling ka. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah sa lahat po mga baguhan, sa ating po mga viewers. Mayroon po kayong kasama dyan sa inyong trabaho habang ikaw ay nanonood at nagkikisa sa mga nagawa ito, nasa trabaho ka o nasa bahay. Mayroon kang kasama dyan sa bahay mo na hindi pa tumanggap sa Malapino. Dalhin mo sa harapan ng inyong camera at patanggapin sa ating mahal na Panginoon. Mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Una-una, panampalataya na makamtan sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos. Pangalawang, pagsisisi, pagtalikod sa lahat ng masamang gawa. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Na makamtan po nyo, matanggap po nyo sa patuloy po nyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sumukay sa panalangin ito sa lahat ng mga baguhan. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Salamat sa ibang na kaligtasan, mahal na Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan na gawa. Hallelujah. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat buhay sa katan, iligtas mo ako sa mamahal sa buhay ko. Maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa aming mahal na kapatid na tumanggap sa iyo. Malapit, patawarin mo sa kalang masalan, baguhin magkalang mga buhay, gawin mo silang turuan ng Kristiyano. Isulat mo kalang mga pangalan sa aklat buhay sa katan, iligtas mo silang malapinon, sampuin mamahal sa buhay na may Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin yung mahal na Panginoon, minmal. Tayo po yung mga magkaisang manalangin. Ilagay po yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin. Ating pong palayasin sa ating mga katawan anong mga sakit na ating naramdaman o kahinaan o problema na ating pong kasalukuyan, minamahal na naranasan. Itaas po ang ating kamay, tayo po yung mag-isa manalangin. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na namin Panginoon Isus, po dalangin namin kagalang-galit, pinamahal na Pastor William Meda. Patawarin mo kami, malapit sa kami nagkulang, nagkakamali, anumang mga naisip, nagawa na bagit ni mga labi, na kami nagkasala sa iyo. Patawarin mo mga nako Diyos. Hallelujah. Sa pong nadalangin, yung hinirang huling propeta sa lahat mga bansa, aming kagalang-galit, pinamahal na Pastor William Meda. Halos sa pong panalangin ng kanyang minamahal na sinasaway, demonya na karamdaman, demons of heart disease, diabetes, cancer, leukemia, hallelujah. Demons of COVID-19, cast out in the name of Jesus. Demons of viruses, cast out in the name of Jesus. Sickness and disease, problems and grief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At